Sa panahong kasalukuyan na hindi natin alam ang lahat ukol sa katotohanan. Panahong hindi natin kilala kung sino ang kaaway at kung sino ang tunay na kaibigan. Dumarating ang pagkakataon na kailangan nating mamili, sumugal o makipagsapalaran para sa ating kinabukasan. Kinabukasang dapat na ipaglaban sapagkat dito nakasalalay ang kapakanan ng mga mahal natin sa buhay. Saksihan natin ngayon ang naging karanasan ng isang pianista kung papaanong mula sa banig ng matinding karamdaman ay makasumpong ng liwanag ng kagalingan matapos makipagsapalaran at mapalad na mapili ang katotohanan na tanging susi para sa ganap na kalayaan. Okay, Dr. Jan Emmanuel Navarro, what is gout arthritis? Actually, Don Manuel, pag sinabi natin arthritis is inflammation of the joint. Pag sinabi natin yung gout po kasi, isang type po siya ng arthritis, tinatawag natin gouty arthritis. So, ano ba itong gout or gouty arthritis na lagi natin naririnig? For example, yung pasyente natin last Saturday, nagsabi dito na ayun yung kaso niya na yung tagal-tagal niyang bedridden. Dahil syempre, ang gout po kasi, ano ba ito? Ang gout po kasi parang ito, ang nagkukos po ng pains ng gout is yung parang may mga crystals po na namumuo. Sa mga, pag itong mga crystals na namumuo, so ina-attack din to ng mga antibodies natin. So yun, at end result ay nagkukos ng inflammation. So usually ito nandito sa mga sa mga joints. So ang feeling po ito is sobrang sakit po dahil lalo pag severe na yung gout, nakita niyong magang-maga yung sa mga joints niya na konti, kahit na konting hipan lang nasasaktan na yung pasyente. So yun yung mga usually na simptomas. Iba yung mga joint. Opo, Don Manolo.
Pagka ganun, ang napapagbitangan na ano pag-arthritis ay yung uric acid. Opo, yung uric acid po. Yun, uric acid. Opo, yung uric acid po is ano po siya, specific po siya dun sa may sa gouty arthritis po. Kasi yung uric acid, yun po yung nagpo-form ng crystal. So, pag nag-form po yung crystal at nade-deposit po sa joint, tapos ang mangyayari, kasi may madetect na antibody as parang foreign body, aatakin ng antibodies natin yun. So, pag i-atake na po ng antibodies yun, nagkukos siya ng inflammation. So, pag nag-cause po ng inflammation, yun, mamamaga yung tuhod or yung mga parte ng sa elbows, yun. So, magkakaroon ng pain po na yung result. May ibang pasyente dahil sa sobrang pain na nararamdaman nila, ayaw na nila gumalaw. Kasi kahit na konting galaw lang, nasasaktan po sila. Ayun po, ang nagiging problema din po kasi pag hindi na-control po yun, at yung pasyente, dahil sa sobrang pain, hindi na-control yung simptomas na yun, ayaw niya nang gumalaw. Ang mangyayari po is, yung mga muscle po sa mga paa niya, dahil hindi niya nagagamit, magkakaroon po ng atrophy of issues. Tapos yung mga joints po niya, dahil hindi niya rin masyado nagagamit, nagkakaroon po ng contracture, so magtitigas. So, kailangan bang sa mga joints ito mapansin? Yung parte yun na, mga tuhod, mga yung kaso-kasuan, yun ba lang yun? Bakit hindi natin nung iba yung buong katawan na nila? Opo, kasi pag minsan po doon, Manolo, ang pain kasi nga talagang kumakakat sa ibang part, sa hip joint, sa shoulder joint. Sa buto? Opo, sa may mga, mga joints talaga, joint area. Lalo yung buto doon sa likod. Opo. Na pagka yung mga iba-ibang pagka yung halimbawa, buto din sa may bato, pababa. Anong klase arthritis? May pangalan na doon. Hindi na gout arthritis yun. Osteoporosis yata. Pwede pong osteoporosis or pwede rin osteoarthritis po or pwede rin spondylosis. Madami po kasi pag sinabi natin naman sa back po, yung vertebra natin. So, pwede po yun, yung mga cause na yung sinabi ko. Either spondylosis, osteoarthritis, or degenerative osteoarthritis. Mga ganun po nangyayari. Kaya, either ang nangyayari po doon is numinipis na po yung parang intervertebral joint po dun sa may vertebra po ng pasyente. Gout kaya kalimitan, saan nakuha ito sa pagkain? Ang in theory po doon, Manolo, ang pinagbibintangan sa medicine po is yung katawan natin hindi na ma-excrete yung excess na uric acid. Kasi actually trabaho ng kidneys yan para filter niya tapos i-excrete niya through urine. So kaya usually karaniwan po nagkakaroon nito ng mga gout is may may kidney problems. Pero may iba, through genetics din siguro, hindi lang talaga nila na-excrete na mabuti yung uric acid. Kaya yun, nagkakaroon sila ng gout po. Okay. Alright. Punta naman natin si Dr. Robin B. Navarro. Gout arthritis. Delikado po ba ito, Doc? Delikado rin yan kasi pag hindi naayos yan, dahil continuous deposition dyan ng monosodium urate. Alam nyo, doon na para maintindihan ng lahat, itong uric acid na pupunta sa joint, para siyang isang boteng nabasag. Boteng nabasag? Kumbaga nabasag yung bote, di ba? Basag-basag yan, makikita mo, tumutusok-tusok yan Nakakaano kaya mas nasisira ng joint. And that's caused by uric acid crystals. Ngayon, kaya ang ginagawa sa management dyan, nagbibigay sila ng drugs para ma-eliminate ang uric acid. Isang sa for management. Tapos, isang management pa rin yan is the use of anti-inflammatory like steroids na ginagamit to reduce inflammation para kaya nga, di ba, itong katulad na nangyari dito sa ating pasyente, lagi na lang siyang Alam ko. wala nang tigil ang injection siya na, dinig ka, di ba? Maya para makagalaw siya, panay injection siya. So most likely he's being given steroids
para ma-reduce ang inflammation. Mm. Ngayon, sa aking management, itong ginagamit ko dyan, yung sa RCB natin, pag ginamit ko yan, mabilis ang improvement ng pasyente. Plus, gumagamit ako ng diet na that will reduce acidity in the joint. Pag na-reduce mo ang acidity sa joint, kasi pag naging acid ang joint ng mga pasyente, yung uric acid nagiging kristal. Oo. Naging kristal na parang basag na bote. Pero pag na-minimize mo ang acidity ng joint, alkalinize mo ang joint, yung uric acid crystals nagiging liquid. So, isang approach yan. So, sa management, kaya sa diet na binibigay ko, na-alkalinize ko yan. Milk is critical para ma-alkalinize ang joint. Kaya, I give the patient a lot of milk. Ngayon, para alkalinization yon. Another way is to stop production of uric acid. Okay. Kung natatandaan ng lahat, I discuss yung tinatawag nating biological value ng pagkain. Oo. Okay. Pag ang biological value ng pagkain mataas, yung pagkain yun, kompleto siya sa essential amino acid na 8 po yun. Yung essential amino acid, o para maintindihan ng lahat, ang isang protein molecule, pag na-digest yan completely, it will yield thousands of amino acids broken down into 2 types. 8 are essential and 14 are non-essential. Yung 8 essential, pag meron ka nun, kompleto ka, mataas ang tinatawag na protein quality o biological value ng pagkain mo. And if you have all the essential amino acid 8, the body can synthesize all the non-essential 14. Ngayon, yung essential at non-essential, kailangan yun pareho para makagawa ka ng pang-repair sa katawan tsaka ng mga antibodies, enzyme, hormones, protein, complete protein para makagawa ka ng, I will repeat, antibodies, lahat ng antibodies sa cancer, HIV, enzymes, hormones, and other requirement needing protein molecule. Ngayon, kung mataas ang essential amino acid ng pinapakain mo, ng kinakain ng pasyente, example, number 1 dyan is egg. Egg. Yan. Ang kanyang biological value is 100 kasi kompleto siya sa 8 essential amino acid. Kaya nagagawa niya lahat ng non-essential, magagawa niya lahat ng protein. Kaya pag kumain sila ng egg, yung egg protein will become body protein to repair everything. Damaged skin, damaged liver, damaged kidney, damaged brain. Kasi mataas ang biological value ng egg, 100. Okay. Para makaintindihan ng lahat, ang susunod dyan sa egg, sa biological value is milk. Especially on pasteurized, 90 ang kanyang biological value. At susunod dyan is fish, 83 ang biological value. At pagkatapos ng fish, meat, mga baka, kambing, kalabaw, tupa, ang biological value niya 80. Tapos susunod dyan is fowls, mga chicken, turkey, mga ducks. Ang biological value niya 79. Okay pa rin yun. So, pero pag baksak sa soybean, Don Manolo, ang kanyang biological value is 72.8. So, baksak siya. Ang ibig sabihin po nito, kulang siya sa essential amino acid. Yung 8 essential amino acid, para ma-review ng lahat, yung mga nakikinig, ito yan. Meal, methionine, isoleucine, leucine, lysine. Tapos, PTTV, phenylalanine, threonine, tyrosine, and valine. Kung kompleto ka sa essential amino acid, as I said, magagawa mo lahat ng non-essential, magagawa mo ang protein na kailangan mo to repair the human body. Ngayon, kung kulang ka ng isang essential amino acid, katulad ng soybean, Don Manolo, at yung mga pagkain na katulad ng mga monggo, kulang siya sa essential amino acid, mangyayari, yung protein ng soybean at saka monggo, hindi siya magiging body protein. Hindi siya magiging protein. So, ang soybean protein, hindi siya makakagawa ng antibodies, enzyme, hormone. At yung soybean protein, Don Manolo, magiging basura sa katawan.
uric acid. Yun ang pinanggagalingan ng uric acid na nagkukos ng gout. So that means pag ang pasyente kumakain siya ng incomplete quality protein, gagawa sila ng maraming uric acid at magkukos siya ng gout. So, sa management ko, ang ginagawa ko, example, itong gulaman, protein yan, pero kulang din siya sa mga amino acid. So, incomplete siya. Pag dito sa essential amino acid, makulangan ka lang ng isa dyan, no, hindi ka makakagawa ng protein, magiging uric acid yan. So, lahat ng pagkain na kulang, mga mongo and so on, kulang sila, mangyayari, they will induce gout. Gulaman, they will induce gout. So ngayon, para ma-prevent yan, ang gagawin mo, combination management. Example, soybean lacks methionine. So, ididikit mo siya sa pagkain na mataas ang methionine. At number 1 dyan, egg. Meron kayo. At saka mga complete protein na diniscuss ko, meat, fish, and so on. Ay, doon sa mga binigyan niyo ng doon sa mga binigyan niyo ng value, Apo. wala kayo napakit na gulay. Ang mga gulay mababa ang kanilang mas mababa pa sa soybean. Nasa babaksak. Kung mababa ang gulay, bakit yun ang yung pangunahing Pagkain. pinagkakalaw na. Hindi, kaya nga sabi ko, pag napatikit ka sa magaganda ang quality, egg, meat, and fish. So, hindi siya magmamanifest. Katulad sa soybean, pag nadikit mo siya sa egg, kumakain ka ng egg, kumakain ka ng meat, kumakain ka ng fish. So, makokontrol mo ang manifestation ng gout. Combination pala yun. Sa combination, management of, sa diet. Tapos, milk. Ang milk naman, ang role niya, dalawa. First, complete protein din siya. Ang biological value niya umaabot ng 90 plus meron siyang alkalinizing effect sa joint para hindi mag-crystallize ang uric acid. Kasi ang uric acid, pag siya liquid, walang problema yan. Pero once nag-crystallize siya, naging acidic ang joint, doon siya mag-ano. So, isa pang management ko, nagbibigay din ako ng, para ma-neutralize ko ang acidity ng joint. Isa dyan, milk is ginagamit ko rin. Pag naayos nyo ang joint acidity na control nyo yun, I said, kahit na mataas ang uric acid ng pasyente, hindi siya magmamanifest. Kasi pag ang joint acidity ay naging acidic, yung uric acid nagki-crystallize para siyang basag na bote. Tutusok-tusukin niya, mag-inflame ka. Pag na-neutralize mo ang acidity ng joint, magiging liquid ang uric acid. Kahit na mataas ang uric acid ng pasyente, mawawala. Kaya, itong sa minanis kong pasyenteng do last August, until now, walang recurrence ang kanyang gout. Samantalang he suffered for many years, mayat maya nagpapa-inject siya. But under my care with the proper nutrition, na-stop na ang continuity ng kanyang gout. Because, alam po, manipulate ang joint acidity sa diet. Alright, so diet lang pala ito. It helps a lot. Oo. Of course, I started with the RCB at saka yung ating functional food and everything. Pero sa mga problem doon kasi siyempre hindi mo si-center sa gout lang yan. Kasi pag sinabi mong arthritis, may osteoarthritis, may rheumatoid arthritis, may gouty arthritis. Siguro mas maganda maklarify na rin sa lahat. Yan nga. Para makita natin how. Dito sa ating bansa ay sa Angeles, Pampanga po ito, mga kaibigan. He's 47 years old, but he looks like 27. Sabi ko na nga po eh. Oo nga, hindi rin makapagawa. 27 naman. Pareho naman sila. Baka sa babae. Okay. Talagang magandang tura. From Korea, Alexander Abeliera. Magandang gabi po, Don Manolo Fabis. Ako po'y masaya at naimbitahan niyo po rito sa inyong estasyon sa DZBB po. At marami pong salamat sa mga nakikinig po kay Don Manolo po
sa kanyang programa at sana po ay marinig nilang lahat ang aking masasabi at maikukwento sa isang napakagandang nangyari sa akin po sa Buhay. buhay na panggagamot ni Dr. Robin Navarro po. Ganito po yan, no? Unahin natin na para malaman ng mga tagapakinig. Ano po ba itong gout arthritis na naging dahilan para hindi kayo makapaglakad? Ito pong gout arthritis na sinasabi po ng Korean doctors na mga tumingin sa akin, ito po ay para pong sa mga buto, yung joints po, parang kulang po sa fluid, walang fluid po. Kaya naggagasgasan po yon. Kaya masakit. Pag inapak po natin ito ay napakasakit po. Halos ayaw mo na pong maglakad at tuwing iapak po natin ang ating mga paa ay para nyo pong inaapak sa isang matigas na simento yung buto mo. Ganun kasakit po. Yan ba yung ano? Yan ba yung pagdating yung talampakan mo pagkatigas-tigas na ubo naman ng sakit pagka tinapak mo? Ganun ba yun? Yung iba naman po, yung marami po kasi yung arthritis. Marami pong klase ng arthritis. Pero yung sa akin po, yung between the joint. Sa joint. Tapos po, yung iba naman, meron po ako dito sa mga tindalaki ng mga daliri ko Pati po. ba sa daliri? Opo. Akala ko yan, ang problema niya, mga tuhod Ay, lang. ano na po, umakyat na po hanggang kamay. Kasi Yun yung- hindi na po ako makapagpiano kasi namamaga. Oo nga, pianista ka eh, Opo. di ba? Kasi po, ang nangyayari daw po, sabi po ng doc, pag hindi po yung sa Korean, nag-dislocate pala yung mga buto pag gano'n. Nag-umiikot, parang mawawala sa forma. So, nung umuwi po ako, bago po ako umuwi, dahil nalaman ng mga pamangkin ko na meron nga po akong ganitong sakit. Saka hindi ka na makatugtog. Hindi na ako makatugtog po. Ang ginagawa po ng mga Korean doctors, ano po nila ako, bibigyan ako ng injection, Naku. tapos 3 days. Steroid yun, steroid. Opo, tapos 3 days medication po. Naku. Tapos makakapagtrabaho po tayo, tapos mga after 3 weeks, babalik na naman Babalik po na ito. naman, oo. Oo. Kaya lagi pong gano'n hanggang sa nagsusurvive ako po sa ganitong sistema. Hanggang sinabi nila sa akin na ano po, na kung pwede po ay magbakasyon, humingi po ako ng bakasyon. Doon. Doon po sa amo ko. Nung magbakasyon kayo, teka mo na, we'll cut it short, no? Paano yun na meet si Dr. Robin B. Navarro? Ganito po 'yon. Meron po akong pamangkin na sinabi niya na Nasa Korea pa kayo noon? nasa Korea po ako Oo. kasi nung alam nila uuwi ako, sabi ko kasi may sakit ako. Naku. Ganito po. Tapos sabi niya, Uncle, sabi nung yung pamangkin ko, nagtawag kami sa Facebook, nag-say hi, nag-chat kami. Tapos sabi niya, Uncle, sabi niya, meron kaming kilalang doktor. Yung Dr. Navarro, Robin Navarro. Sabi po niya sa akin, i-search niyo po sa YouTube. Naka-upload doon. Tapos, nung hanapin ko Dr. Robin Navarro, kayo po ang mismo nandito rin siya. Oo po. Kayo ang nag-interview sa kanya. Tawagin ako kay Dr. Bulalo eh. doon, yung tinatanong ko nga siya kanina. Kayo daw napanood niya. Tamang-tama naman po, in-interview naman po dito sa DCWBC Doc. Ngayon, pinapakinggan ko yung mga, yung sistema, yung sistema niya, yung mga way of panggagamot niya, yung biblical way, ganon. Nung una, siyempre, medyo may confusement, hindi ka pa naman kasi alam mo naman Pag-aaralan mo na, sino ba ito bago mo no? Ngayon po, umuwi po ako, naka-wheelchair, tapos sinundo na lang ako dito po sa airport. Wheelchair pa rin, hanggang sa, nag-try pa rin ako, sabi ko, baka I need to get rest. Ganon lang muna ako, kasi binigyan lang ako ng 15 days na bakasyon, 14 to 15 days.
Ngayon nag-relax muna po ako, ginawa ko, puro prutas, papaya. Okay. Mga papaya, ganon, mga prutas-prutas muna ang kinakain ko para mag-loose diet ako, matanggal yung... Pero ang nagtataka ako, hindi ako pinapawisan. Hindi pa rin ako makalakad, hindi pa rin. Ngayon po, 2 days na lang before my flight. Pabalik ng Korea. So, nagdesisyon ang mga pamangkin ko, mga pamilya ko, sabi nila, Uncle, ano mo? Dali na ka na namin kay Dr. Navarro kasi ang office lang niya, kasi sabi niya meron siya sa Dagupan yata, Malasigit, o mas malayo. So, sabi ko, kailan ba yung schedule niya? Sabi niya, Sunday. O sige, punta na tayo Sunday kasi flight ko Tuesday. Talagang Tuesday na sabi ko, ito pa rin ako, di ako makatayo, di pa rin ako makaano. Talagang... Nasa wheelchair ka ba noon? Opo, hindi pa rin ako nakakalakad. Pero ang lakad, ang balik mo, supposed to be 2 days na lang. after 2 days. Opo, ganun na pong... Tapos punta ka na kay Dr. Navarro po. Ano na ngayon? Ngayon po, pagdating kay Dr. Navarro, sabi po niya sa akin, naka-wheelchair ako, pinicturan pa niya ako. Smile naman ako. Picturean niya ako eh. Pogi points na. Huwag po pogis, alangan naman ako ganyan. Alam mo, maloko rin si Doc eh. Parang si Don. Oo. Siyempre, sabi ko, picturean muna kita. So, pag smile naman ako kahit naka-wheelchair ako ganyan. Tapos sinabihan niya ako na, alam mo Alex, sabi niya, ano lang yan, simple lang yan, sabi niya. Sabi ko sa akin, sabi ko, ang sakit na nga ng pagkakas, simple pa rin to. Aalis na may problema pa ako. Alam niyo po kung sinong nananalangin, yung mga kasabay ko doon, sana maghamot ka para makaalis ka na sa Martes. Oo nga naman, siyempre. Kasi sabi ko kasi mapipenalty ako sa air ticket. Tapos, baka kung hindi ko matupad yung pangako ko, matanggal pa ako sa trabaho. Kasi 7 years na ako doon sa cruise na yun. Ganun, bakit 7 years ka na? 7 years na po ako. Kaya iniingatan ko rin yung records ko doon. Tinanggal na nga nila yung mga Russians na pianista nila. Ako na lang ang tinira. Siyempre, sayang din. Ngayon, sabi ni Doc, eto, simple lang yan. Simple lang yan. Sabi niya, kuha ka ng or kunin mo yung mga mo doon. Kung gusto mo nang inumin ngayon, yung gatas na fresh, tsaka yung itlog, it's up to you, sabi naman niya. Nung magka-kwento-kwento na. Wala akong pininom siya. Yung RCB po, ang ganda po pala noon. Sabi ko na sa inyo lang namin na. Yung rapid cellular balance po ni Dr. Mapapahis ka mo. Talagang sa mga nakikinig po, pag natikman nyo po yung RCB po ni Dr. Navarro, ang sarap po. Pag nalunok nyo po yon, talagang lahat ng facial expression matitikman nyo. Yan ang ganyan ka. Yung RCB. Okay. Now, yun ay kasama sa administration ng panggamutan niyo. Hindi ho produkto yun, no? Hindi ho namin binibenta yun para bumili kayo. Hindi ho binibenta yun. Kasama ko yung sa panggamutan. Anyway, 2 days na lang. Opo. Okay. So, ang pakiramdam mo talagang you cannot really walk. Gawa nang talagang masakit, yung arthritis, gano'n. Masakit po talaga. Paano nangyari sa'yo? Ang ganito po, ang ginawa ko po, pag alis namin sa clinic ni Dr. Navarro, kumuha po ako ng fresh milk niya. Tapos, ang ginawa ko po doon sa fresh milk, dahil siya frozen siya. So, I have to keep it warm. So, ang ginawa ko, nilagay ko sa tapos sinamahan ko ng fresh egg. Pinaghalo ko yun. Kasi siyempre, gutom na rin ako. Nag-survive ako sa gutom. So, gutom ko. So, nakauwi kami ngayon ng while we are on the way going to Pampanga.
Pagdating sa Pampanga, gabi na kami nakabalik, nakauwi, ininom ko kaagad yung RCB ni Dr. Navarro. Pagkainom ko nun, ininom ko na lahat yung first mga capsules, mga I think 7 or 8 capsules, tapos nakatulog po ako. Pagkagising ko ng umaga, lahat nagtaka. Nagtaka, sabi na, para akong na-steam yung buong bed ko, basang-basa yun. Pawis. Sa pawis. Sabi na, anong nangyari sa'yo? Nahihi ka ba sa kama mo? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi. Hindi kasi ilang buwan nung dumating ako, hindi ako pinapawisan. Hindi ako Kaya nung pinawisan ako, pagkainom ko ng RCB ni Dr. Navarro, tsaka yung mga gamot na binigyan niya, kinabukasan nakatulog ako, yung magbuong magdamag, nakatulog ako, paggising ko yun na nga, basang-basa talaga ako, pati panjama ko parang pwede mong palipitin ng palipitin, talagang pati yung buong bed ko. Yun, tapos sabi nung misis ko, sabi niya, Dad, sabi niya, humihi ka? Sabi niya sa akin, nahihi ka yata eh. Sabi, ay hindi. Sabi ko, tapos chinek naman niya ako, hindi na talagang pawis lang. Pawis talaga. Okay. So, yun, inano na ako. Tapos sabi ng bayaw ko, yung nag-aalaga sa akin, kasi ang ginagawa nila dati sa akin, binabarabaran ako sa palangga ng mainit na tubig, na may asin, ginaganon nila para matanggal lang yung pain ko. Ganon ginagawa nila para makatulog ako. Kasi di ka patutulugin ng pain. So, Kuya Alex, sabi ng bayo ko, meron lang isang araw na titira. meron na lang po isang araw na okay, titira. right. Sabi niya po sa akin, Kuya Alex, sabi niya, pwede mo bang taas kamay mo? Tinaas ko naman. Okay naman, sabi ko. Okay na, sabi ko. Nagkaganon-ganon ko pa nga sa unan yung daliri ko, parang nagpapiano ako sa unan na ganyan. Tapos, sabi niya, siyempre, nasa latag lang ako. Ngayon, Kuya, subukan mo nga itaas yung paa mo. Tinaas ko naman. Okay sabi ko, parang, okay, sabi ko. Hindi, mayroon akong nararamdaman na pain, pero hindi katulad ng dati na talagang, kumbaga 50% na-reduce yung sakit. So, tapos, Kuya, tayo ka na mag-isa mo. Tumayo naman talaga ako ganyan, di nakatayo na ako. Pagkatayo kong ganyan, gumanon-ganon ako. Sabi ko, okay, sabi ko, sabay gagnas na. Tama. Dati yung pamangkin ko, yung pamangkin ko umiiyak tuwing tatayo ako. Siguro hindi makapaniwala. Oo, naiyak siya talaga, sabi niya, okay na siya. Kasi parang adopted. Parang ako ang foster parent niya, pero pamangkin lang namin siya. So, umiyak siya. So, inabukasan, siyempre, diretso pa rin yung gamot. Hindi na ako so, Martes na ito Martes na. Ang flight ko, Martes ng gabi. Gabi. Midnight. Naka-flight. Naka-flight ako. Naka-alis ako. Kaya, hindi ka nagbaon ng itlog. nagbaon ko po. Dala ko po lahat ng pinabaon sa akin ni akala ko nga, kontrabando sa sa airport. Hindi pala bawal. Hindi pala bawal. Bawal yun. Paano mo nailabas yun? Hindi, ang ginawa na lang sa itlog, na lang. Pinili mo na sa'yo na. Pina-scramble lahat. Ay, nakadon! Naman? Teka. Ang sarap mo pala kausapin, Alexander. Oo nga, sayang. Alas ka na uli, no? Sayang oras, Opo. Pero ito andyan si Dr. Robin B. Navarro ngayon, no? At isang buong pamilya nakikinig sa atin ngayong gabi, no? Kung meron kang gusto sabihin sa kanya, it's about time. Sige, total, parang pagbalik muli sa Korea. Go ahead po. Doc Robin, Robin Hood po kayo sa buhay ko. Maraming salamat po. Isa kayo sa, siguro ginamit din ng Diyos sa biblical way nyo sa paggagamot, at ganoon din po sa ating tagapagsalita rito kay
Don Manolo, nagpapasalamat po kami sa inyo at sa mga nakikinig sa istasyon na to. Ito po ay napakagandang isang pangyayari sa buhay ko na masasabi nating for me it's miracle. For me it's a miracle. Kasi totoo pong naranasan ko to, totoo pong nangyari sa buhay ko at hindi po mapapalitan at makakalimutan kailanman kay Dr. Robin Navarro po. Okay. Salamat. At kay Mrs. Miriam Abellera, magandang gabi po. Mrs. Abellera, Sir, magandang gabi po. Oo. Kayo ho, may arthritis din. Hindi po arthritis yung sa akin. Ano ito ba? Ba? Hindi, yung sa akin po cervical cancer lang naman. Oo, walang kwenta. Cervical. Opo. Sige. Pag-usapan Next time niya. Next time, pag-usapan natin yung Opo. cervical cancer mo. ha? Babalik po ako dito. Opo, bumalik ka rito. Oo, sa Huwag Pisato. Salamat, ha? Opo, marami din po salamat sa inyo. Kay Dr. Robin Navarro. Doc Robin, maraming pong salamat. Ngayon, nandito po kami sa istasyon ng DCWB kay Don Manalo Favis. Excited ah. Opo, kaya nga po. Hindi, tsaka sa puyat na rin. Okay. Opo, maraming pong salamat sa inyo. Alright, thank you very much, Ma'am. Miriam Abellera. At saka si Alexander Abellera. Base po ito sa Korea, no? Oo. Alright. Mga kaibigan, sa bagay ito natin palatuntunan sa buhay ng tao, ay meron tayong pamantayan na naukol po sa pagbibigay ng magandang asal para sa mga bata. Mula sa magulang, sa tahanan, patungo ng mga paaralan, sa pamagitan ng guro naman, ay mapapalaganap natin yung tinatawag natin good manners and right conduct. Sa ipapawid, para pangunahan po naman yan ay sa pamagitan ni Professor Richard Bruce Lee. Si Professor Richard Bruce Lee. Maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. Bakit nga po ba, Don Manolo, kay dami pong mga taong patuloy na nakagagawa ng kasalanan sa kabila ng katotohanan na mabuti naman ang kanilang kalooban? Kung ang mga taong may taglay na kabutihan ay nakagagawa pa ng kasalanan, how much more nagagawa ng higit na kabalaktukan ang mga nilalang na likas na ang kasamaan. Material na yaman, makamundong kapangyarihan, mga kalayawan, personal laman, problemang pinansyal, mga bagay na dala ng pangangailangan. Ang mga ito po, Don Manolo, ay ilan lamang sa mga dahilan na malakas ang panghatak upang tayo ay makagawa ng kasalanan. Sa mensahe pong ito, Don Manolo, atin pong tukuyin ang mga taong may taglay na kabutihan. Sila ang mga taong bukas ang isipan, mga taong tumatanggap sa katotohanan. Malaki ang pagkasang magtamo ng mga pagpapalang sa kanila ay nakalaan. Subalit, sa gitna ng mga pagsubok at kagipitan, pananaw nila sa isang iglap lamang ay napapalitan. Patalim man ay kanilang kakapitan, malutas lamang ang problema ang pinapasabi. Bilang metaphor po o pagsasalarawan, maihahambing sila sa lupang mabato. Bihing ni Hasik ay agad na tumubo, ngunit sa tindi ng init ng araw, sila ay bumigay at agad na sumuko, at di nagtagal ay tuloy ang namatay at natuyo. Sila ang mga taong nakatanggap ng mabuting balita sa kanilang puso at isipan. Sumibol ang mabuting gawa, subalit sa panahon ng mga pagsubok at mga tukso, kabutihan ng kalooban ay naglaho. Ang tanong ko lamang, binibigyan ba tayo ng pagsubok upang gumawa ng kasalanan o binibigyan tayo ng pagsubok upang lalo tayong tumibay at patuloy na maniwala at umasa sa Kanya na siyang karapat-dapat na sandalan? Kalooban ba ng ating kataas-taasan na tayo'y mapahira ng kasamaan at tuluyang masadla sa paggawa ng kasalanan? Kalooban ba niya na humantong tayo sa kapahamakan na ang dulo ay ang walang saysay na kamatayan? Batid nating lahat ang banal na kalooban, ang magtiwalang lubos at tuluyang makabalik sa Kanya na siyang makapangyarihan.
labis na pagtitiwala sa ating sarili o kakayahan ng sinuman ay ating iwasan. Bagkus lubusang pagtitiwala sa Diyos natin dapat kilaan. Sapagkat sa Diyos ang lahat ay may pangyayari at higit niya tayong kilala kaysa sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Maaring lokohin natin maging ang ating sarili, subalit anong bagay sa atin, sa Diyos ay walang may kukubli. Hindi natin maitatanggi Don Manolo na maraming mga magulang ang nagsasamantala sa mga kabataan. Ginagamit sila upang pagkakitaan. Sariling anak ay pinagsasamantalahan ng mga magulang na hayok sa laman. May mga kabataan naman na malakas pa ang mga magulang ay mana na ang gusto ng paghati-hatian. Masunod lamang ang layaw na kinahihibangan. Ngayon po, Don Manolo, kung sa mga magulang at mga anak ay may di magandang namamagitan, sino po sa atin ang karapat-dapat na lubos na pagkatiwalaan? Totoong may mga magulang at mga kabataan na may angking kabutahan. Subalit, sa pagdating ng pagsubok at dala ng pangangailangan, gaya ng nabanggit ko na, sila ay nakagagawa ng mga kamalian. Mga problema natin ay huwag harapin ang sariling kakayahan o kaparaanan. Sa halip, hingin natin ang patnubay at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos nating makapangyarihan. Siya ang tangi nating kaligtasan. Mga magulang, mga kabataan, huwag tayong makontento sa mababaw na kahulugan ng sanlibutan tungkol sa kaligtasan sapagkat ito'y may hangganan. Pagsikapan nating makamtan ang kaligtasan na kaloob ng kataas-taasan sapagkat ito ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Lubos na pagtitiwala sa sarili o kaninuman ay iwasan. Sa Diyos, ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Siya ang ating pagkatiwalaan. Siya ang ating sandalan. Maraming salamat po sa naging bisita ng Don Manolo straight from the horse's mouth na sina Alexander Abellera at ang kanyang mabait at magandang may bahay na si Miriam, Part 7 of Angeles City. Maraming salamat din po kay Dr. Mark Warren, kay Ma'am Doña Norma Morales Sardenia, Sir Conrad, Attorney Lotod, Ma'am Carmen at Ma'am Laura Castortor. Muli, magandang gabi po sa inyo, Don Manolo, Dr. Robin B. Navarro, Tito Litz, and Son Johnny Manuel, kay kasamang Jax, Kapitan Andoy, Joey Boy at Jubilee. Back to you po, Don Manolo. With that, mga kaibigan, tayo po ay papasalamat sa inyo lahat. Sana po nabigyan namin kayo ng konting kapakinabangan ngayong gabi. Sa mga naghahanap sa klinika ni Dr. Robin B. Navarro na ito po si Jack. Okay, maraming salamat Don Manolo. Matatagpuan niyo po si Dr. Robin Navarro dito sa Wellness and Rejuvenation Center, Lower Ground 20, Cityland Show Tower, Shoe Boulevard, Mandaluyong City. Ang mga telepono po ay 636-7726 at saka po 636-7727. Mula po yan Linggo hanggang Martes, sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At tuwi pong Miyerkules hanggang Biyernes, matatagpuan niyo po si Dr. Robin Navarro dito sa RNS Building near Nepal and Sunny Service Center, Arellano Street, Dagupan City. Ang telephone number po ay 075, area code po yun, 523-6360. Mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At kung may mga katanungan po kayo regarding sa management ni Dr. Robin Navarro, bisitahin lang po ang kanyang webpage na www.robinbnavarro.com. Don't hang back to you. Salamat din mga nagpunig. Like streams in the desert. Ako ay kung saan ay para sa akin.